Thank you po. Moving on to the next question, Marisol Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, punta lang ako dun sa plano ni PBBM to attend the burial of Pope Francis. May we have more details about it? Kailan sila aalis ni First Lady Liza papunta ng Vatican and hanggang kailan sila doon? Mamayang gabi ang pag-alis po ng first couple. The funeral will be attended by the first couple this Saturday, April 26. Of the government while the President is in Vatican. Malamang po bago po umalis ang ating Pangulo ay ibibigay po nila yung detalye patungkol po dyan. And will the President have other activities in Vatican, in Europe, aside from attending the burial of the Pope? Pag binigay na po sa atin ng ahensya ng DFA, ang detalye po dito, ibibigay ko po sa inyo. Dahil sa ngayon po, nakausap po natin ang representative ng DFA at ito lamang po ang naibigay ng detalye. Mampahaba lang, aside from the First Lady, meron pa po bang ibang makakasama si PBBM papunta sa Vatican? Muli, hihingin ko na lamang po yung detalye dahil sa ngayon po, nung ako humingi ng detalye patungkol po sa pag-alis ng bansa para po umattend sa funeral po ng Pope, ito lamang po ang ibinigay sa atin, pansamantala. Salamat, Yusek. Yusek, follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, in relation to that, may mga nakalinya kasing mga potential events si Presidente sa Friday and then even sa Sunday. So, all these are canceled or postponed? Hindi ko po masasagot sa ngayon. Dahil hindi pa po ako nabibigyan ng detalye kung ano po yung kanilang magiging itinerary. Kapag po naibigay siguro po sa akin, ibibigay ko po kaagad-agad sa inyo. Pero do we have info kailan sila uuwi? Wala pa. Wala pa pong detalye sa akin. Okay, salamat po. Moving on to the next question, Eden Santos, Net25. Regarding lang po sa impeachment against Vice President Sara Duterte, nananatili po ba yung tindig ng Pangulo na huwag pa rin pigilan yung napipintong impeachment trial sa Senado laban po kay BP Sara, knowing na yung impeachment case po was rooted in the questionable confidential funds ng Vice Presidente, tama po ba? Wala po sa kamay ngayon ng Pangulo ang patungkol po sa impeachment trial. Kung ano po ang magaganap dito, nasa kamay na po ito ng Senado. Ang follow-up ko lang po dun sa transparency and accountability, kung confidential and intel funds po yung dahilan nung pag-impeach kay VP Sara, hindi po kaya maapektuhan din ng Pangulo dahil isa po siya doon sa top spender ng confi and intel funds para po hilingin din na idetalye niya yung kanyang pinaggagamitan or paggagamitan po ng confi and intel funds. Hindi po nakatanggap ang Office of the President ng AOM or Notice of Disallowance. Kung sino man ang nakatanggap nito at kung sino man ang kinakailangan magpaliwanag dito, mauna muna po siya magpaliwanag dahil meron pong trial na darating po. Okay po, thank you. Follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, we'll just seek reaction dun sa sinabi ng kampo ni Vice President that her lawyers thought they are more than confident that she will emerge victorious dito sa impeachment trial na ito. Kung yun po yung estratehiya nila, hayaan po natin. But does the palace agree na Wala pong kinalaman ng palasyo sa impeachment trial. Magandang umaga, Yusek. Yusek, meron po ba tayong timeline tungkol doon sa kung kailan natin ipakakalat sa iba pang bahagi ng bansa yung 20 pesos na kada kilo ng bigas after ng Visayas? Okay, inaayos pa po ang mga maaaring issues tungkol sa logistics, pero ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. At sa susunod pong taon, nanaisin po natin na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas.
Yusek, ang direktiba ni Pangulong Marcos, masustain ito hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Anong assurance natin sa mamamayan na masusustain ito hanggang 2028? Muli, sasabihin natin, ito po yung aspirasyon ng Pangulo na maipatupad po ito hanggang sa 2028. Mabibigyan po ito ng tamang pag-aaral at tamang budget po. Yan po ay talaga pong nanaisin ng Pangulo na maipatupad. I believe, Yusek, hindi lang ito dapat effort ng national government eh. Pati LGU, sabi kahapon ni Secretary Francis Teo Laurel, kinakailangan may effort din ng LGU. Meron bang participation ng LGU doon sa aspeto ng pagbibigay ng subsidiya? Kasi I believe ang Cebu yata, meron silang tulong na subsidiya para dito sa effort na ito. Opo, kaya po naging pilot area po ang Visayas areas because nauna po na nagbigay ng kanilang pagbigay ng kanilang anunsyo na sila rin ay magkikipag-cooperate. Nauna silang magsabi na sila ay makikipag-cooperate para po makatulong din po sa naisin ng Pangulo, ng pamahalaan, ng gobyerno na mabagyan po ang ating mga kababayan ng bigas sa murang halaga sa 20 pesos kada kilo. At sa susunod nga pong taon ay mas nanaisin po ng Pangulo na ito po ay sagutin na ng national government. Pero kung meron pa po talaga ng mga LGUs na makikipag-cooperate pa po at kaya po nilang makapagbigay ng subsidiya, ito po ay tatanggapin pa rin po natin. Yes, sir. Malaking tulong po iyon. One last hirit na lang, Yusek. Saan ma-avail ng ating mga kababayan yung murang bigas? Bukod sa inaasahan natin sa Kadiwa, saan pa? Since ito po ay mayroong cooperation mula sa LGUs, magbibigay din po ng sariling guidelines sa mga LGUs kung saan po nila ito maaaring ibenta. Maaari po sa kanilang palengke, sa mga authorized outlets ng LGUs, maaari sa kanilang mga empleyado. Ito po ay magiging depende po sa magiging guidelines po ng LGUs. Pero sa mga kadiwa po ay meron po. Salamat po, Yusek. Thank you. Thank you. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Over 1,100 vehicles failed roadworthiness inspection po, 671 drivers suspended after testing positive for drugs. What directive has the President issued to the DOTR o dun po sa Special Task Force na binuo to review road safety policies and enforcement po? Yes. There is this directive coming from the President that there should be more protection to the commuters, to everyone, from abusive drivers. Tama-tama lamang po dahil ito mismo ang direktiba ng Pangulo, ang utos ng Pangulo. At ito naman po ay isinasagawa ng DOTR sa pamamagitan po at pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Kanya po, lumalabas po dito na yung na-revoke po ng license po ng ELS Bus Company at marami pong mga drivers na nasuspindi po. 671 drivers nasuspend po dahil sa nagpositibo po sa paggamit ng illegal na droga. So ito po ay napakaganda po dahil pinapakita po natin sa taong bayan na sila ay dapat na safe sa daan. At hindi po dapat abusuhin ang anumang binigay na pribilehiyo na ikaw ay maging driver sa kalye. Ma'am, follow up po. How does the Palace view the proposed anti-kamote bill which aims to prevent the detention of motorists involved in accidents na hindi naman po sila yung may kasalanan po? Dapat lamang po, kung hindi naman po makikita na may kasalanan, minsan kapag ka po nagkaroon ng vehicular accident, makikita naman paminsan-minsan ng mga investigador kung sino ba yung unang nagkamali. Siguro kapag ang investigador po ay nakita na ang isa ay siyang nabiktima o yung sasakyan ang mismong nadanyusan, hindi po naman dapat na makulong ang mismong nabiktima. Pero may mga pagkakataon po na sa pag-iimbestiga, hindi naman agad nakikita kung sino yung may sala. So, karapatan din po ng mga otoridad natin na wag muna palayain o magkaroon ng maagarang investigasyon para po kasama na rin po to sa due process.
At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat at para po ito sa bagong Pilipinas.